Magandang gabi po, no? Ito po yung latest update natin para nga po dito kay Typhoon Domeng. Patuloy ngang lumakas itong si Typhoon Domeng at expected na nga po natin, no, na ito po ay posible magkaroon ng landfall scenario sa may southern Japan. At iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil yung extension ng kanyang kaulapan ay apektado po niyan ang parte ng extreme northern Luzon. Habang yung southwest monsoon o yung habagat ay hinahatak nga ni Typhoon Domeng. So expected natin na ngayong gabi makakaranas ng mga pagulan sa parte ng Palawan, western section ng Visayas, ganun din po sa may parte ng Mindanao. Habang localized thunderstorm, posible natin maranasan sa parte ng Metro Manila. Dumako naman tayo sa rain accumulation kung saan nga yung mga posibleng mas maraming pag-ulan. Dito nga sa ating rain accumulation, makikita naman po natin, no? And 12 hours, next 12 hours, mas mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa parte po yan ng Palawan dahil po yan sa southwest monsoon at meron nga panibagong low pressure area o sama ng panahon sa may parte naman ng South China Sea. At habang si Typhoon Domeng naman ay nasa eastern section na po yan ng extreme northern Luzon. And the next 24 hours, ito po yung ating posibleng maranasan. Mataas ang tsansa ng pag-ulan pa rin sa may parte nga po ng Palawan dahil nga po sa habagat na hinahatak ni Typhoon Domeng at asahan din po natin may mga tsansa ng pagulan sa Central Luzon, kasama rin po dyan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Batangas, Mindoro Provinces, Bicol Region, maging dito po sa may Visayas, western section ng Visayas at ganoon din po sa parte ng Mindanao. And the next 2 days naman po, ito yung ating magiging possible scenario, no, na ito nga pong si bagyong Typhoon Domeng ay patungo nga sa may southern Japan at makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Palawan, western section ng ating bansa at halos sa buong bansa ay makakaranas ng posibleng mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan dahil nga makakaranas tayo ng mga pag-ulan. May mga ibang lugar naman po na hindi na makakaranas ng mga pag-ulan, kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin, no, itong si Typhoon Domeng bukas nga po ng umaga, May 31, ito po ay bahagyang babagal yung kanyang pagkilos at tuloy-tuloy pa rin po, no, yung paghatak nito sa habagat. At habang makakaranas naman ng pag-ulan ang western section ng ating bansa. At pagdating nga po ng gabi, ito po ang ating asahan ay asahan po natin, no, mataas ang tsansa pa rin ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan, including Metro Manila. Pagdating naman po, no, ng June 1, so by June 1, expected po natin na mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Palawan. At habang yung sama pa ng panahon na nasa South China Sea, ayun po ay isa pa sa magdudulot ng mga pag-ulan dahil nga po sa paghatak sa habagat. At si Typhoon Domeng naman ay posibleng nasa eastern section na po yan ng Taiwan. Pagdating naman po ng June 1 ng gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Palawan, Mindoro Provinces, western section ng Visayas, Bicol Region at may hinat katamtamang pag-ulan sa central and southern Luzon. Habang si Typhoon Domeng ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng June 2, asahan po natin na tuloy-tuloy po na may mga posibleng pag-ulan sa parte pa rin po ng Palawan, Bicol Region at ng Visayas. Pagdating po ng gabi, mas expected nga po natin sa gabi na mas mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng June 3,
By June 3, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang western section ng ating bansa. Kasama pa rin po ang parte ng Bicol region na makakaranas ng pagulan. At pagdating po ng gabi, ang parte naman po ng Ilocos region, Pangasinan, Bataan, Zambales, at dito nga po sa Mindoro provinces including Metro Manila ay makakaranas ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng June 4, ganun pa rin po no, yung western section pa rin ng Luzon ay makakaranas ng pag-ulan sa umaga, at pagdating naman po sa gabi no, ay tuloy-tuloy pa rin na may mga pag-ulan. Ganun din po sa may ilang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. By June 5, so expected natin mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Luzon. At pagdating naman po ng gabi, may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan dahil nga po dyan sa sama ng panahon na posibleng pumasok no ng ating Philippine Area of Responsibility, at magpapaulan po yan sa may parte ng western section ng Luzon, at posible po magdulot yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By June 6, dito nga mapapansin natin no, posible po ito mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, at magpapaulan po yan sa parte ng extreme northern Luzon, ganoon din po sa may parte ng northern Luzon, at maging dito nga po sa may parte ng western section ng central Luzon. Pagdating po ng gabi, so expected nga po natin tuloy-tuloy pa rin po maulan ng western section ng Luzon, at pagdating po ng June 7, mababawasan na yung mga pag-ulan, at pagdating naman po ng gabi ng June 7, muling magkakaroon ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon. Pagdating naman po ng June 8, may mga tsansa pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa umaga, at pagdating ng June 8 ng gabi, ganun pa rin po no, may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan tayo dyan dahil naman po yan sa southwest monsoon o yung habagat. By June 9, mababawasan na rin po yung mga pag-ulan muli, at pagdating po ng gabi ng June 9, may mga mahihinang pag-ulan po tayong mararanasan. By June 10, dito po mapapansin natin medyo mababawasan na yung ating mga pag-ulan. Asahan na lang natin yung mga isolated rain showers sa umaga, at pagdating naman po ng gabi, ganun din po no, pero may mga tsansa ng mga pag-ulan sa parte po ng Mindanao. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe.